Good day guys, flex ko lang yung mga produce kong young bird. Ito yung itong inakay na to, anak to ni Blue 808 cross ng Black Check 303, yung pagudpud clacker ko, 2 times pagudpud na Black Check. Itong nasa kanan, yan yung nagustuhan ni Utol, kunin niya na yan sa Friday. Ito yung hen, ito yung 2 times pagudpud ko, ayan o, pan third clutch na yan. Hindi ko nga sana bubuhayin yan, ipahinga ko na, kaso ano hindi nag-push through pa rin eh. Kaya third clutches ng mga ibon ko, nagtuloy lahat sila, kaya dapat yan second clutch lang. Kaya although itong mga third clutches pwede na tong pang future flyer ko naman, second clutch ang ano ko, in-schedule kong gawing stock bird. Itong third clutch yan na ang pang future kong flyer. Ang norte na yan, kasi yung pan south meron eh, 10. Lang, tentative pa yun kung sino mag-survive dun. Nandun sila sa flyers. Yan si Blue 808. Second overall SDR 2021. Kak. May dugong Luistio yan. Anak siya ni White Foundry. Magkapatid yun na puti. Yan siya. Pan third class na yan, pero okay pa naman sila. Kasi luwag nito pang VIP to. Kaya eto nga yung stock loop ko. One of these days, open na to sa mga inakay kong pang-stock. Hindi naman gano'n ng Google Pay to si Blue. Passionate naman siya sa mga inakay. Although tuka-tuka lang minsan, pero hindi naman niya ginugulpi talagang kinakalbo. Tapos yan, saka ko yan i-isolate yan para sa ibang, kung kanino ko ipares ulit to si Blue tsaka si Black Check. Awat na yan sila. Pero pahinga muna. Yan. May mga minerals yan, yung patuka ko sa kanila. Minsan, binubugyan ko ng buhangin lang yan sila eh. Pero mga redstone, wala. Pero meron akong 4 na minerals na powder. Yun naman ang nilalagay ko sa patukaan na nila. Ayan sila. Okay pa to si Black Check, oh. Ayan. Nagawan ko na yung 2 pedigree nito. 4 na pedigree ang ginawa ko kasi nga kay Utol. Kumuha ng 2 ibon sa akin. Itong anak ni Blue 808 cross ng Black Check 303. Tsaka yung Batik 750 cross ng Stickelbout Judge Huertas. At yun, ginawan ko rin ng pedigree. Ito naman yung mga stock bird ko. Ayan, ito inbreed blue to, itong 2 na to. May pasok din to ng Stitch Judge Huertas. Ayan. Pero inbreed sila. Magkapatid na anak ni Blue. Hen tsaka kak. Pinagparis ko. Ayan ang binuga. May isa pa doon na pareho silang blue bar. Ito naman si White Basra. Ang kak na tatay nila, yung Brecon Taiwan Basra 551. Cross ng anak ni White Foundry na Pearl Eye. Ayan, mga stock bird ko. Dito sila. Sooner, ilalabas ko yan sila dito. Dito na sila sa kasya naman sila sa running board eh. Ito ang magulang ng 2 puti. Oh, ayan. Ayan si Brecon Basra 551. Ito naman si White Foundry. Anak ni White Foundry. Pearl Eye. Ayan. Pag dito ko ikukulong si Blue eh.
Solo siya. O kaya sa labas. Pwede kong lagyan ng hento o pares. Kasi dalawang ano to. Dalawang paitlogan to. Tong cage na yan. Maluwag din. May running board tsaka dalawang nakaangat na elevated na ano. Lagayan ng paso. Aalisin ko yan dito tong mga stock bird ko. Dito naman sa baba, may 4 na stock bird ako dito. Ang anak na Jansen Arden Baker. Ito yung patoka ko guys. Ano to? Yung breeder plier. Tapos may halong 1 kilo, 5 kg na breeder, 5 kg na plier. Tapos 1 kg na Integra 3. Tsaka 4 plus na Thunderbird. Ayan. Across the board na yan. Pati sa plier ko. Yan ang ano nila. Inahaluan ko ng 4 na minerals yan. Konti lang. Para may source of nutrients sila. Minerals and nutrients. Para hindi malumpo mga breeder. Lalakas pa rin sila. Kaya nga umabot ng 3rd class to sila eh. Pinusto ko na lang. Actually, dapat anuin ko yan eh. Kaso nagka ng conflict sa mga inakay na nire-rear pa nila. Kaya nagpusto na. Larga. Kaya yan 3rd class. Pang flyer ko na yan. Pang norte. Whatsoever. Dito may 4 na stock bird akong inakay dito. Mga pilim-pili ko. May isa dito anak ni Blue, black check. May isang blue bar, inbreed ni Blue. Tapos may isang Janingo crack 52, tsaka isang Jansen Arden Baker, anak ng dalawang puti doon. Pero yung dalawang puti na yun, naglabas ng blue bar white flight. Pied. Ito yung Janingo, gawin kong stock bird. Parang hen eh. Ano pa to? Sampling pa to. Kung magiging magandang parang hen to eh. Future ko to, breeder. Hen. Stitch Janingo. Cross ng crack 51, crack 52. Yung Stitch Janingo, finisher ng Tacloban. Ito naman yung inbreed Blue H08. Ano to, yung half sibling pairing, hen tsaka kak. Siyang ganda, small. Sana nga hen to eh. Small hen yan, no? Kamukha din siya ni Perol 102, yung 3rd ko ng invitational matnog to. Kamukha oh. Kasi ang nanay nito, full sister ni Perol 102. Maganda tong maganda tong, hindi sila full sibling yung pinag-pair ko, pero ang tatay nila pareho si Blue H08. Ito yung anak ni Blue H08 cross ng Black Check 303 yan. Black Check. Mukhang kak to, pero lang to, medium. Small to medium. Pang stock ko to. Ang ganda oh. Sana maging malakas sila. Maka-withstand sila sa hampas ng panahon. Panahon ngayon, init, lamig. Kung mahina, alam na yun, scratch na yun. Kahit i-survive mo yan, talagang kung mahina ang ibon, may malakas at may mahina talaga. Dito sa ilalim yung Goki Kaluluwa cross ng Binstra sa ilalim. Paano na sila? Kaso sa 3rd clutches,
Mga breeder natin. Ito yung BGQ Kaluluwa. BGQ Kaluluwa, Beckert yan. Cross ng Binstra, MDR. Medium pareho yung pares na yun. May itlog din. Ayan, yung isang ano niya, pied. Yung ano signature ng kaluluwa Beckert kaluluwa yan. Pied. Checkered pied. Sabihin sa 4 stock. 4 stock. Ang ganda nito. Anak ni Helmut. Ang ganda niya. May crown. Kaya pinangalanan ko yung kak na yun na Helmut Binstra stock. Dito sa kabila, yung ang sire nito, yung Patek 750, yung 1/10 overall ko. To split, isang blue bar tsaka isang white gristle na puro dulo itim. Ganda Ito ang pinili ni Utol. Pero itong magkapatid na to, ginawa ko na ng pedigree to. Either or kung ano piliin niya, matitira, tag-isa. Ito, mapupunta kayo Utol. Ang ganda to. Flyer ko yung tatay nito. 1/10 overall. Kapatid, ang tatay nito, kapatid ni Batik 747, yung Bagudpud Clacker ko, 2 times Bagudpud. Bago ko binigay yung kak kay Brad Romel, may itlog na dinivert ko dito sa dinitor ko dito kila Bastin. Kaya yung itlog nila, halos magkasabay sila. Yun ang in-scratch ko. Although ngayon nga, pan-third class nila, kaya lumitaw ito ang second class nila. Pan-third class nila, anak talaga nila na, itlog na nila. Yan, existing ngayon. Baka next week, na yun, maapisa na. Kaya, 4 na ibon, ginawa ko na ng pedigree to. Pero 2 lang ang mapupunta kay Utol. Ito yung blue bar, ang ganda Ito, may iwan sa akin. Buti nga, hindi ito ang inano ni Utol. Kasi ang Luis Cho, ang bloodline ng kak na tatay nito, Noel Hertes Beckert, cross ng Luis Cho. Parehong checkered ang lolo nito. Siya naman, blue bar ang nilabas. Split, white grizzle, tsaka blue bar. Ang matitira sa akin, tong blue bar. Ang ganda ng pagka-blue bar nito. Ayan siya. Malinis siya ang hinahon ng kulay niya. Hindi gaya ng ibang dirty blue bar na marusing talaga. Sa kanya, ang ganda ang hinahon, Ang ganda ng hilatsa ng feathers niya. So, for stock ko to. Magkaroon ng kulay yung stock loop ko. Para talagang maging ganap na stock loop na siya. Maglalaman nyo ng mga more or less 18 or 16 na young birds. Magiging stock bird. Medyo pinili na natin, sinala na. Although hindi pa sila 100% na proven. Maliban na yung mga anak na mga nailaro ko na. Pero nung nagsimula nga ako, from scratch tumitira rin yung mga ko Lalo naman na to. Medyo magaganda naman yung source natin. Kaya mga lumipad na. Kaya iba rin talaga yung kumuha ka sa magaling na pansir. Medyo shortcut na yon, di gaya ng from scratch. Ilalaro mo, tentative, unknown. Ayun.
Although hindi naman tayo nagsimula sa ano, siguro hindi naman 100% nasalan-sala ako 'to na tama yung pagkakabatid ko, pero so far mga legit naman sila. Hindi pa nga lang tayo nakapagpatawid ng dagat. Kaya nga sayang si Batik tsaka si Black Chick hindi natuloy yung babuyan Karga ko sana yung dalawa sila, wala, hindi natuloy. Hindi binigyan ng permit. Nalaman sana. Hindi naman tayo takot magkarga niyan. Nakapagkarga ako kalbayog, 4 nga 3 puti, isang black check. Yung kapatid nga niya ni Black Check 303 kalbayog. Kaso, third third week ang karga, nagkaroon ng 2 weeks. Yung pang third week, doon na nag-materialize na magkarga ng kalbayog. Although hindi ko naman yun nire-reason out. Pero may loopholes pa rin. Kaya naniniwala pa rin tayo na sooner or later makapagpatawid naman tayo ng dagat bago naman tayo mag-retiro sa pag-iibon. Kasi hindi naman tayo habang buhay maglilipad. Tumatanda din tayo. At open tayo na time will come na hihinto talaga tayo sa passion natin ng pag-iibon. Or maybe, minimize mo na lang na mag-build ka na lang, hindi ka na maglilipad, paronda na lang. Something like that. Pero isa for sure, hindi ka habang buhay nag-iibon. Kaya, as long as na-enjoy mo pa, up to the last bite, enjoy lang natin. Kasi ako, since 25, uminto na ako hindi na ako nakapag-ibon nun kasi sa trabaho. 2020, yun, nung pandemya. Bago mag-pandemya, naisipan ko mag-ibon. Nakapaglaro ako 2021 na. Summer, North. Sa BSHPC. Ito yung mga ginagamit kong hindi naman to sponsor, mga Red Cell, Multimax D5, tsaka Electrogen. Ayan sila. At least, a source of nutrients sila. Paunti-unti lang para maiwasan yung overdosage. Hindi masunog ang ibon. Pero, hindi tayo papayag na wala tayong ibibigay na supplement. Unti-unti lang. Kahit alikabok lang ilagay mo sa patuka nila, meron silang source of nutrients na, ayan, yung chelated mineral, pink mineral, saka brewer, source ng B vitamins, ang paganda ng immune system. Till next time guys, nabangkaan ko na naman kayo.